Nasa linya natin, Weng, kasi eto nakakaladkad yung yung programa, yung AKAP. Nalulungkot ako dito sa balitang yung AKAP, ito. yung programa ng DSWD. Dito po sa issue po ng pirma. Nasa linya natin si Ayuda Secretary yan. Rex Gatchalian. Good morning, Secretary. Morning. Joel, good morning. Weng, good morning. Nice to hear from you both. And Opo. magandang umaga sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Anong panig ng DSWD at pati yata yung 26.7 billion Na Weng, AKAP ayuda. ayuda. Ginagamit daw po sa People's Initiative, Secretary. Ano po ang panig po? Sige po. Isa-isahin ko. Una, wala pa ni isang kusing ng AKAP na line item o ibig sabihin entrada sa GAA ang nagagamit. Opo. Wala pang payout galing dyan sa account na yan. Bakit? Dahil hinuhubog pa natin ang angkop na guideline. Okay. Wala pa talagang guideline, so hindi pa tayo nakaka-payout. Yun ang gusto ko munang linawin. Sige po. Para mawala yung agam-agam ng mga taong bayan or yung informasyon na nagagamit. So hindi po siya ginagamit. Pangalawa, lahat ng programa ng DSWD hindi natin papagamit sa kahit na anong exercise pang political. Whether it's for anything, kung hindi, para lamang siya sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Malinaw na malinaw yan na wala tayong dinadagdag na kahit na anong requirement, sa kahit na anong programa para maka-avail nito. Pangatlo, yung AKAP program, nasa budget yan. Nasa GAA, sa General Appropriations Act. Kami sa DSWD, nirerespeto natin ang wisdom o ang kaalaman ng ating mga mambabatas sa parehas na kapulungan sa paghubog ng budget. Power of the purse, ika nga. Sila ang may prerogatiba na mag-amenda ng mga panukala. Siyempre, di ba kami mag-propose kami ng budget mula sa ehekutibo. Kung sa kanilang pananaw ay kailangan ayusin, we leave that to them because that is the power of the purse. Yan ang nakasaad sa ating konstitusyon na ang apropriasyon or ang budget nang gagaling sa legislatura, sa legislative. So tayo, we respect that. Pero gusto ko rin linawin na siyempre kung dinagdagan ng iyong budget, matutuwa ka. So kami, welcome tong programa na to nung idinagdag sa budget ng aming departamento. Pero sisiguraduhin natin, nagagawa tayo, babalangkas tayo ng maayos na guidelines para talagang masunod natin yung provision ng batas. Kasi ang GAA, ang General Appropriations Act ay isang batas. So kailangan masundan namin yung mga alituntunin niya sa pamamagitan ng paggawa ng guidelines. Pero last, meron din akong gusto pa i-point out na yung General Appropriations Act, yung budget ng bansa ay isang batas. Kapag hindi namin sinunod yan, ibig sabihin may isang provision doon, isang linya na hindi namin i-implement katulad nitong AKAP. Una, immoral yon. Magagalit sa amin ng taong bayan. Nandyan ang pera, binigay ng Kongreso, binigay ng legislatura, pero hindi namin gagamitin. Bakit naman? So pangalawa, illegal rin yon. Pwede kaming makasuhan ng dereliction of duty kasi lawfully, willingly na nilabag namin ang isang provision ng isang batas. So doon kami, yun ang posisyon ng DSWD. Ang bintang, Secretary, kasi ginagamit daw yung mga programa ng gobyerno dito po sa pirma. May narinig ba kayo na ginamit ang programa ng DSWD para makalikom po ng pirma dito sa gitna ng... Wala kaming dagdag na requirement para man sa AIX, sa Assistance to Individuals in Crisis Situation. Wala kaming dinadagdag na ganyan. Or kahit na dito sa bagong programa na AKAP, habang hinuhubog namin yung requirements ngayon, yung guidelines, wala naman kaming nilagay na kailangan makilahok ka sa People's Initiative. No sa amin yan sa departamento. Pangalawa, kung may naririnig ako, syempre pag nanonood ako nung hearing, napapakinggan ko yung mga alegasyon, pero ulitin ko, maraming pwedeng mangako, diba na, sige, bibigyan namin kayo pagka pumirma kayo, pero ang tanong, ipoprocess ba ng DSWD? Kaya nga ang panawagan ko lagi sa mga nakikinig na mag-a-avail ng programa ng departamento, huwag tayong maniwala kung hindi sa personnel lamang ng DSWD. Meron talaga masasamang loob, siguro mangilan-ngilan sa labas na maaring mangako, hindi lang para sa People's Initiative, para, di ba marami dyan yung mga, sige, bibigyan ka namin ng ayuda, facilitate natin, pero kakaltas kami. Maraming magtatangka na mangako sa inyo, pero ito ang kaya ko sabihin sa inyo. Walang pwedeng mag-assure na mabibigyan ka ng ayuda, bukod na lang sa social workers ng DSWD. Secretary, kasi lahat ng claim, dadaan naman sa social worker namin.
Sila magsasabi kung Poprocess pa yan karapat-dapat ka ba, Ipoprocess pa, no? karapat-dapat or hindi karapat-dapat. Secretary- And when, yeah, Go ahead. Nakakaladkad lang din po pati ang House leadership dito sa issue na sinasabing dadaan para muna sa Speaker's Office, yung ganitong request for ayuda. Pakilinaw nga po yon. May ugnayan ba ang DSWD sa House of Representatives? Kasi parang samot-sari na yung issue eh. Kayo na yung makikapagbigay ng linaw dito, Secretary. Samot-sari na talaga yung issue. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo na binibigyan ako ng pagkakataon makapagpaliwanag. To the same degree, alam nyo, pag pinapatawag kami, kaya ako nagpapasalamat ako kay Senator Amy na lagi niya kaming pinatatawag sa kanya mga Senate hearings para mabigyan kami ng sapat na airtime, kumbaga, mapaliwanag. Una, tulad na nasabi ko, ang General Appropriations Act o yung budget ay panukala, batas na nanggaling sa proseso ng lehislatura. Masusing pinag-aralan ng ating mga mambabatas. Yung AKAP, nung nilagay doon yon, sasabihin ko sa inyo na natuwa kami kasi bago pa yung budget na yan lumabas, nung mga Oktubre pa lang last year, nakipagpulong na ako kay Undersecretary Dennis Mapa ng Philippine Statistics Authority. Bakit siya? Kasi alam niya yung statistics at higit sa lahat, si Dennis Mapa ay isang known poverty expert. Professor yan na nagtuturo ng poverty. Lagi nga niya pinopoint out sa amin na marami siyang kung maraming nagko-complain na ang programa ng DSWD ay laging parang nagiging exclusive para sa mahihirap lamang. Paano naman daw yung near poor kung tawagin, yung mga minimum wage earner? Bakit importante natin sila tignan? Kasi yung mga yan, isang shock lang. Sakit sa pamilya, kamatayan sa pamilya, inflation. Yung kanilang status from near poor na above the poverty line, maaari silang bumagsak kaagad sa poverty. Kaya sabi ni Yusek Map, kailan pag-isipan din ng DSWD, paano maprotektahan itong segment na to ng populasyon natin? Actually, when kumadagdag ko lang, merong isang career na undersecretary, na noon pa, pagdating ko, wala na siya dyan, nag-retire siya. She's a social worker. She used to run the policy department ng DSWD. Si Undersecretary Flor Villar. Kilala yan na social worker, matagal sa DSWD. Hindi ko na lang siya naabutan, pero nagtagpo kami, nag-request ako ng meeting. Inulit rin niya sa akin yan, sometime mga August. Sabi niya, Secretary, dapat pagtuunan nyo na rin ng pansin na tignan yung segment na tinatawag na near poor, yung minimum wage earners, kasi yung mga yan, napaka-vulnerable sila na maging mahirap. At kasama dyan, Weng, Joel, yung mga graduate sa 4Ps. Di ba pag graduate sa 4Ps, hindi na sila poor, near poor pa rin sila. Nandun sila sa, kumbaga, poverty line, slightly above. Kailangan mabigyan natin sila ng sapat na proteksyon na pag may shock na tumama, kailangan meron silang kakapitan katulad nitong programa na to, ayuda para sa kapos ang kita, yung ayuda na to, para maprotektahan. Hello? Mapaliwala yung investment natin na inalis na nga natin sa kahirapan, babalik na naman ulit sa kahirapan. So yung sektor na yan, Secretary, nando sa AKAP program, no? Yes, kasi Okay, kung babasahin alright. niyo yung provision ng budget, nakalagay yan para sa near poor or yung minimum wage earner. Okay, Alright, alright. Secretary, Secretary, salamat sa oras. Mag-ingat ka. Ha? Sir, thank you. Maraming salamat, Joel, Morning. Weng. Magandang Thank you. umaga. Alright.